evaluation last meeting about digital detoxification, no? Or digital detox or dopamine detox. Hallelujah. So, praise God. 2 Timothy chapter 3 verse 5, in the last days, people will be lovers of money, lovers of themselves more than God. So, nata sa gitawag last days, naanatay mas more give value more than God. Naanatay mas more give priority more than God. Naanatay more excitement than the Word of God. More excited sa Word of God. Okay? Kumbaga, naanay naka-bypass, nalampasan na ang gihatag sa Ginoo ng mga blessing, favor, wisdom, knowledge, uban pa, naanay naka-overtake, no? So, ang Ginoo karon and the kingdom of God, every spiritual things, actually, kung imong lantawon, leftover na lang gid siya, no? Di na siya priority. So, mo nang gitawag nanata sa age of deception. So, as continue last meeting, no? Your life is the reflection of your mindset of your belief system. Sa law of mental transformation, di ka makago higher beyond the level of your thoughts, no? Dili pwedeng mulabaw ka unsay naa sa imong thoughts, kay kung mulabaw pa ka, ang tawag ana special, no? ADHD o uban pa. No? Abnormal, no? So, you cannot rise higher than the level of your thinking. Okay? Right believing is right living. Okay? So, our life is the reflection of your mindset, of your belief system. So, kung unsa ang imong life karon, then mauna ang imong gituuhan. Mapansin ninyo ang mga gihigugma nato nga mga Muslim, no? Musugot na, magpurong sila, magsanina sila for life, ingnana na gyud sila because that shape according sa ilang belief system. Okay? Naapoy mga tao nga magtiniil sa kalsada kay connect direct sa ground. That's what they believe. Okay? That is according to your belief system. So, whatever you believe has something that it attracts. Kung example nako si Brother Nelson, no? Electronics man siya. Makakita na siya mga tools, mga circuit board, no? Muduol na siya kay it attracts, no? Maka-attract sa iya. Kung mutanaw siya anang lipstick niya, nag-promote sa ilahang brand sa lipstick diya sa mall niya, interested siya, uy, murag na problema sa iyang belief system. Ngano nagka-interest kag lipstick, no? Basig sa tago ba mang lipstick siya. So it attracts, okay? Ang tawag na to ana belief system. Whatever you believe has something that it attracts. Muna siya sa gitawag law of mental transformation. Okay? So, another. Growth, success sa ato ang life nasa gitawag alignment, no? Kinahanglan mo align sa ato ang spiritual life. Naa siya kanang connection sa Word of God. Kanalang di siya pwede mulayo sa Word of God. Kay ang mental transformation, the only thing nga mo change sa imong mind to do what is right, to do what is good, is the Word of God. Ang atuang brain is just a default kung unsa kanunay imong makita, unsa kanunay imong madungog, unsa ang imong environment, mao na siya ang mo shape sa imuha. Okay? So,
Colossians chapter 3, ingon dito sa verse 1, things which are things above. So meaning, wala diri. Okay? Ang ato daw isik, those things which are above. Isik. Meaning, the kingdom of God. Kinahanglan nato una siya isik. Pero karong panahon na, wa na kayo nagsik, ana. No? Di na kayo interested sa mga heavenly, spiritual things. To be honest, usahay, madamay pa ang mga ministers, sana. Okay? Muna, gingo dito, set your mind on the things above. So kung nakadiris kalibutan, munang advantage kung naka sa bukid. Kung naka sa bukid, walay suga, walay mall, walay mga technology. Makasakay kag kabaw, niya pagkagabi, muhigda ka sa payag, muhangad ka sa langit, kita ni mo mga stars. Makaingon siya kag, kuyawas Ginoo, no? Di ba? Pag nata sa bukid, kuyawas Ginoo, wag ko katulog atong nakugiatinan kasal niya, ang ilahang tubig nga gisumpay-sumpay nga kawayan. Ana, tsak niya, dito sa ilang lababo, 24 hours na, gagas, gikan sa tubod. Unya, ang off ug on, isibog lang, no? Isibog lang, mahulog tos kanal niya, kung mugamit ka, imo lang iana. Ma-appreciate, pakaingon si kagkuyawas Ginoo, pagkagabi, ang mga tingog sa baki, pagkabuntag, ang tingog sa mga langgam, unya, di na kailangan mag-grocery, na isili, na itanglad, na itinangkong, tanan. Pakaingon si kagkuyawas Ginoo, Katong last conference dito Miss Manila, no? Kaba naman ni sila ni Peng conference, at dito sa rooftop, sa taas kayong building sa tunga hotel, no? Namis pinakataas. No, mga taga-church dito, nagtapok mi dito. Tanaw mi manggigala sa Manila, makaingon kag, kuyawas Manila, kuyawas sa syudad, kita ano ito, pila ka to ka stories, no? Grabe diyo. Di jo ka kaingon kuyawas Ginoo, Nakuha ba ko ninyo? So, ang problema kay limited ang ato ang view according sa ato ang environment. So, sa law of transformation, kung asa ka kanunay galantaw, it attracts sa imong life and it transform your belief system. Mao na to siya ang mo shape sa imong life. Every day makita nimo to, no? Pag mata nimo, tanaw ka sa amin, tanaw ka sa syudad, nasunog dito, turading kwan dito, turading SM dito, sige ka na. Every day, mauna na siya ang mo develop sa imuhang belief system. Na gitawag sa psychology nga law of repetition. Unsa kanunay imong makita, mo to siya mo transmit sa imuhang neurotransmitter, mo save sa imuhang brain, and then mag-develop sa imong mind. Dayon, dili na ta makafocus those things that are above. Dili na ta interested. So, ang result, wala na tay excitement. Things that are above. Muna, ingon si Paul sa Romans chapter 12, do not be conformed to this world. Kay kung kanunay ta diri ma-focus, ang major mahimong minor. Unya, ang minor mahimong major. Nasabtan ko ninyo? Less na kayong excitement nga moadto og church. Mas excited pa nga moadto sa social media. Okay? Before 1990s, kani sila ni mga pastor kauban ng mga ulitaw pami nangaminyo, no? Mag-concert mis mga barangay, sultian ta mo, ang tao gadugok. No, mag-concert mi, mag-crusade mi. Mag-nightlife mi, kulang na lang, mangumbayot dito sa bintana. Perting daghan na kaayo. Karon, ang mga tao, dili na sila excited. Mag-concert ta, pero invite to na to sa Gary Valenciano, medyo na gamay interesting, no? No? Pero, o kaning mga dagway na to, mo concert sa kalsada, mas malingaw pa ko sa cellphone kaysa inyong concert. So, mauna siya mangigala nga, ang suggest sa Word of God is renew your mind. Amen ba ta diha? Andam ba ta mo renew sa atong mind?
Oy, karong bulana expire na ako ang sakyanan, murag magpa-renew nako. Kay kung mulampas ko ani next month, nako mapinalty nako. Ang problema kay natay gitawag contamination, no? Na-contaminate, nalubog, nahaluan ang atong mind. Ang atong mga spiritual interest, ang atong desire, ang atoang kanang gitawag first love sa Ginoo, ang atoang prayer, ang atoang excited sa mga revivals, excited sa conference, excited nga mo join sa mga activities, wala na, nalubog na siya. Kaya nga naman, ang atong mind wala na nakaset things that are above. So ang suggestion, no, do daghang naguna-una, no, pero sige lang, no. Sa akong pagkahinomdom gikan last Sunday hangtod karon, 4 na katao ang nagduol sa ko ang nangibot na sa ilahang mga YouTube o mga social media. Dungan-dungan pud ta, no. Pero sige lang, kung gusto mo mag-una, praise God gihapon. Kay nga naman 30 days ang atong goal, mag-renew ta sa atong mind. Amen ba taliha? Atong i-renew ang atong mind. Hallelujah. So what consumes your mind controls your life. Unsay naa sa imong mind? Sa law of mental transformation, mauna siya ang imuhang lifestyle. 2 Corinthians 11:3, nahadlok si Paul kay basin daw ang atong mind nga dating on fire, dating excited sa Ginoo, dating excited sa prayer, dating excited sa choir, dating excited nga mag-back up, dating excited maminaw sa Word of God. Basin, mo na ingon si Paul, your mind will be led astray. Basin daw ang atong mind mutipas sa yang original nga dalan. Okay? Di na mao imong dalan. Pero wala kay idea na. Mo ginang gitawag deception. Mo na ingon siya, Eve, just as Eve was deceived. No? Mo nang word ni Paul, abi nimo mao pa na imong dalan, pero basin di na nimo dalan. Basin ang dalan imong gisubay, giilad ka sa yawa. No, usahay ing nana. Abi nimo nga ang dalan imong gisubay, dalan pa sa Ginoo. Pero dili na dalan sa Ginoo. Ang tawag na to ana, deception. Okay? Sundado ko ninyo, bi? Deception. Hinay kayo usab. Deception. Yeah. Muna ang meaning sa deception. Ang meaning sa deception, to believe to be true. Imog yung gituuhan. Muna ang word nga scam. Mo gayng na scam, kay nagtuod ka, muna yung deception. No? Gilimbungan. Asa man ta na-deceive? Muna ingon ni Paul sa verse 3, no? From your sincere and pure devotion to Christ. Naay devotion, pero di na pure. Kuha ba ka ninyo? Nasa church, pero dili na sincere. Sa Bisaya pa na, sincero. O sa Ilonggo pa na, bugus. No? Sa katibukan, sa na, talipusoon. Kanang gikan yun sa kasing-kasing. Pero karon, no? Nata diri sa church, pero basin, ang atong kasing-kasing o hunahuna, wala na sa church. Muna, sa law of mental transformation, ingon sa Romans chapter 12, no? Ang Biblia nagaingon, renew your mind. Magpa-renew ta. No, join mo, magsugod ta March 17. Mag-renew ta tanan. Nganong mag-renew man ta? Kay ang naa sa atong hunahuna, kanunay na lang si Bongbong Marcos, si Sara Duterte nga ma-impeach. Wala na. Biktima po kong apil. Wala na. Ang atong mind, na from your pure devotion, magsunod-sunod ka ng balitaan na, hurot imong isa ka oras ng imong prayer, 15 minutes. Alanganin pag ng 15 minutes, nagdali pa na. No? So, muna hadlok. Kaya nga naman, wala na tayo pure and sincere devotion to Christ. Nga, mga hindi, sige, Lord, nga nawa mo kunin mo gipanalanginan. Lord, nga no? So, dili ta dapat ma-surprise ani nga mga area. Sometimes, ang neglect nara sa tuwa. 2 Corinthians chapter 10, verse 4, no, ang atong battle,
Ang ato ang gitawag encounter manghigala diri sa kalibutan dili pareha sa gingharian sa Dios. Kay sa kalibutan nay gitawag nato arguments, nay gitawag nato manghigala nga pretension against the knowledge of Christ, no? Every thoughts, tanang na sa imong unahuna nga gikuha sa yawa, pag once ma-Christian ka, dapat na siya i-captive, no? Murabag ka nang sa Hamas ba, hostage nilang almost 300 ka buok mga Israeli, karon ang mga Israelites, no? Ilag yung kuhaon, no? Kana binungkagay na og city kay ilang kuhaon ang ilang hostage. Ingna na po di ay mo nang ingon ni Paul, no? Na ingon dito, and we take captive every thoughts. Katong nailog sa yawa, kuhaon na tog balik. Mo nang maghimo tag digital detoxification kay katong nailog sa yawa sa imong life, kuhaon na tog balik. Amen. Okay. Basta gusto ta magpakuha. Okay? The only gateway of the spirit to the body is the mind. Okay? The only gateway, meaning sa gateway, entrance. Entrance to life. Ang ato yung mind. Kabalo mo nga nung gi-appreciate na ko ni? Ang inyong pure devotion, the truth shall set us free. No? Kung kinahanglan, unsay mag-consume sa atong mind, mo nag-ingon sa pulong sa Ginoo, ang Holy Spirit mo inspire lang unsay naa sa imong mind. Pasabot, naa pa ang fire, naapay baga, na wa pa gyud namatay. No? Inighuyupon nimo musiga pa. Nasabtan ko ninyo? Inigtayhupon ba? Uy, napay baga, musiga pa ni. No? Kaya ang uban diri, aso na lang. No? Gaaso-aso na lang. Nya, lami kita naon kay baga kayong aso. Pero ang tinuod, wa na'y kalayo. Kuha ko ninyo? Wa na'y kalayo. So tayhop-tayhopon na to, no? Mag-renew ta. Na story sa usa ka Mexican, no, nga babae. 8 years old siya, si Midsi Sanchez. No, old photos na ni siya. 10 years siya na captive, no? 10 years siya nahimong kanang gikidnap siya at the age of 8 years old, niya gisud siya sa kulungan, unya dito sa gipakaon, according sa iyang taas man ni siya nga story, gikuha lang akong importante, no? Mabasa niyo ni sa Google. Gikuha ang gipangita sa siyang parents, pwede na siya malocate, unya murag 8 sila kabuk bata gisulod sa kulungan. Grabe, no? 10 years nga naa sa kulungan. Okay? So, 8 years old, si Midsi Sanchez, according sa testimony niya, kay along the way, nakagawas naman ni siya, kay pagkaedad niya 18 years old, nakaikyas siya, nakasibat, gikan sa mga kidnappers. Okay? Pagkagawas niya, nabalik na siya siyang pamilya, wala na siya sa kulungan, pero ang iyang utok, naa pa sa kulungan. Murag katong mga Israelites ba? Wala na mo sa Egypt, naanang baba sa promised land, pero inyong utok, to paghapon sa Egypt. Okay? Wala na ka sa prisuhan, ang imong mind, gawas no na ka, no? Murabag, naana ka sa church, pero imong utok, napaghapon sa kulungan, napaghapon sa imong old life. So, mo na ang iyang word. Ingon siya, I went from depression to anger. Yan ang testimony, ha? And then anger turned to fight, and fighting turned into gangs. So paggawas niya, 18 years old, nahimo siyang kanang saguy nga babay. Bisag kinsang laki, nahimo siyang wild. Kay nga naman, ang depression, daghan ding dagway ang depression, no? Kung studihan nyo ng depression, kanang kusog mukaon, busog kayo niya, tambok na kayo. Isa na sa mga phases of depression, no? Ang uban mag-swimming, ang uban mag-jogging, ang uban mag-gym, wa ka kabalo. Isa na sa mga dagway of depression, no? Ang iyang depression mangigalan niadto dito sa gang. Ug iyang gi-blame ang tanan. Kay nga naman nahimo siya mangigalang drug addict, palahubog, and out of control.
Mao ni ang story ni Medsi Sanchez. Nganong nainana man ang iyang life? Kay ang unang na-capture sa iya ang iyang mind. So, ang iyang utok manghigala nakulong for 10 years. Wala siya kagawas manghigala. Ang iyang world, gamay kayo iyang world. Ay ang kalibutan, naras kulungan. Karon nakagawas na siya sa kulungan, pero iyang utok manghigala na wa ma-express. Nahimo siyang depressed ug ang iyang life naguba. Kabalo mo unsay nakaguba sa iyang life? Ang iyahang belief system. Mabot ang time, pwede ditang mapariho, ana. Kung ang atong unahuna, puro na lang digital. Ang atong dependency, puro digital. Na sa social media. Ang ato ang kalipay, naratanan sa social media. Mabot ang time ang higala, musulod ta sa church, no? Murag si Medsi Sanchez ba? Wala na siya sa kamot sa kidnapper, pero iyang utok nakakidnap paghihapon. Musulod na diri sa church, pero imong utok wala na diri. Hallelujah. Colossians chapter 3 verse 5, no? Atong gibasa ganina sa set your mind on things above. Pag-abot dito sa verse 5, put to death. Patya. Grabe gyud, patya gyud. Unsa man, therefore whatever belongs to your earthly nature. Unsa datong nabilong sa imong tinawhanon nga kinaiya. Okay, unsay number 1 diri? Verse 5 niya, Colossians chapter 3 verse 5. Unsay number 1? Sexual immorality. Gisulti ni Paul, wala pa'y social media. Wala pa'y gadget. Dependent pa sila sa mga babae, mga higala nga nagdaginot og tela. Dependent pa sila sa mga babae nga halos morag maghubo, maglakaw-lakaw. Karong panahuna, mulingkod lang ka sa imong sala nga way laing tao, ikaw ra isa, matrigger ang imuhang immorality nga kasing-kasing, no? Kanang gitawag nato og kanang fornication, no? Ang fornication is pagpakighilawas nga wala pa sa sulod sa kaminyoon, no? So, tanan matrigger, sexual immorality, impurity, evil desires and greed, which is idolatry. So, kanideng social media, kung di ta magbantay, magdala din siya into idolatry. Kabulo ka nga nung magdala siya idolatry? Kawan, baya na. Number 2 commandments, baya na sa Ginoo. Kanang idolatry. Kay meaning sa idolatry, substitute. No? Substitute. Ang meaning sa idolatry is to like very much. Kanunay ni mong gitutukan, gitagaag panahon. So, wa ka kahibalo nga kaning social media, maabot ang panahon, nakadiri sa church, pero naigo na day ka sa spirit of idolatry. Nakuha ba na to? Napabataliha? Okay. Put to death. Nganong put to death man? Ikaw ang mag-decide. Dili si pastor, dili ako. Dili pod ang Ginoo. Ang Ginoo naga-respect of free will. Kung ang Ginoo mo'y mukuha sa imuha nga mabiyaan nimo na gi-violate sa Ginoo ang imong will. So, violator ng Ginoo ana. Dapat ikaw ang mag-decide. According sa divine law, dili pwede manghilabot ang Ginoo sa imong life hangtod, no? Dili ikaw ang mo decide. Mo na siya divine law. Mo nang ang Biblia mangingon pag hinulsol pasaylua. Ikaw gid mismo maingon sa Ginoo, Lord, pasaylo ako. Kaya mo ta pasayloon sa Ginoo tanan. Pero dapat gikan sa imong heart ikaw ang mo decide. So we are going manghigala nga mag-renew ta sa atong mind through digital detox. Mo nagingon diri, put to death. Tagaan na tog chance nga ang Ginoo makapamuhat na pud sa atong life. No, ang nagkontrol sa atong life karon digital naman. Wala na tay divine encounter. Kabalo mo ng word nga divine encounter? Halos tanan great man sa Bible na change ang ilang life through divine encounter. Usually, ang genuine faith, gina-exercise lang sa mga Christian nga naay encounters. No?
Uban sa to adri wa pa kayo yung mga encounters kanang actual gini mo nakauban ang Ginoo ba na hinabo gini mo. So that is why gi-challenge ta sa word of God nga magkaroon tag decision to put to death. Colossians chapter 3 mo gingon dito sa verse 7, no, you used to walk in these ways. Mura ba gikan, that was our life before, di ba? Unsa may life nato before? Ang Ginoo salin mo na itong life before. Dili number 1 ang Ginoo. Giingnan ta, seek ye first the kingdom of God. Sa unang panahon, puro ta barkada. Sa unang panahon, puro ta laglaag. Sa unang panahon, wala tay panahon musipa. Sa unang panahon, wala tanan, wala tay time sa Ginoo. Karon, mura tagning balik. Unsa man, in a modern way. No? Deception lagi siya. Nalagi ka sa church, pero mura ra gyapon kag hingbalik sa imong old life. Okay? Muna gingon nga physically present but mentally absent. No? Nakadiri pero imong utok tuas gawas. Okay? Ingon diri sa verse 8, but now you must also rid yourself of all such thing as this. Saman, anger, okay, rage. So man say labot anang cellphone og anger. Limang kag ang imong silingan proud sa iyang gihimo nga ang iyang sakyanan gibabag sa imong gate. So mag-create sa imong anger. Mas may wa ka kahibalo ba? Gahapon si Faye akong gipa-drive. Kay gikapoy ko. Nya giuna ko ang news. Nya gina dito presidenteng bangag. Unsa din na di ngon si Faye. Siya nga si presidente nato naga-drugs. Ha? Bulay nang giingon ni si Pay kalibutan. Wa say kalibutan nga mao din ang bangag. Mao din ang drugs din na siya. Gahapon ra siya kabalo. Praise God kay gahapon ra siya kabalo. Nganong gahapon ra siya kabalo kay busy siya sa iyang eskwela. Naa siya, magbuntag na sila, magtuon, nag-andam siya siyang word exam. Tanawa, nga wala siya time anang mga balita. Di siya apektado. Nakuha ko nyo, di siya apektado. Bahala unsay mahitabo niya. No? Basig, bahala, Spaniard, Chinese naman nagyas Pilipinas. Basta ako, buhi ako diri. No? Wa siya gikagulan. Okay? Mo din ang kinahanglan ta mag-renew sa atong mind. Muna ingon diri, get rid. Palayo. Okay? So, ingon na yun dito sa verse 10. Okay. Pwede ba dunganan na basa ang verse 10? Okay. Ready? Begin. And have put on the new self which is being renewed in knowledge in the image of its creator. Tanawa, gigamit na po ang word renewed. Renewed in the knowledge. Ang uban sa tuo ba, nakalimot na sa itong mga memory verse. Wala na. Wala na, ma-renew. Dugay na ko kaadto sa Negros ba, akong Ilonggo karon tagilid na, daghan ako nakalimtan. No? Kaya nga naman, wa na ko ka-renew. Okay? Ang Biblia nagaingon, ang ato daw knowledge about Christ must be renewed. Mao din ang gina-challenge nato nga sugod karong 30 days ang atong challenge. Dili, ang uban, ingon, 2 weeks, 1 week. No, 30 days ta. No? Mag-digital detox ta. No? Kuhaon taning mga entertaining ang atong calls, atong messenger, atong Google, naara na sila diya. Pero anything nga nag-capture sa imong mind nga dili na maka-minister ang Holy Spirit sa imong life, aton na silang tanggalon. Mga distraction. Mo nag-ingon dito, being renewed in knowledge. Meaning sa knowledge, know what you know. Wala na. Ang uban kasi ito no, anay Bible, no? Ana-ana, no? Cellphone, take note. Pagtatawad ay message, sabi ni mag-take note, ga-reply di ay. Okay, understanding detoxification. Okay, gi-share na ko ni last time, gamayng background, no? Ang detoxification sa atong lawas tungod sa mga bad toxins, preservatives, mga anything sa atong lawas, no? Magtakiang nata maglakaw, kay nga naman, daghan natang mga nakaon, nga nakadaot sa atong lawas, gina-advise ta nga detox, no? The process of removing harmful toxins from the body, no? Ug sa pantat pa na before lutuon lamingon, no?
Ipagawas sa tanang hugaw. Mo nang word detox. Okay? Sa Japan, lahi lang detox. Naibutang sa imong lapalapa. Kuha na tanang mga storya ra na nila, no? The benefits of detoxification, ma-renew imong strength, makusgan kag balik, no? Ang imong excitement tanan. Basta na ma-detox imong lawas. Mag-jogging ka, mag-exercise ka, mag-diet ka, tag isa ka baso lang imong kanon, buntag dili ka mamahaw, udto mo kaon ka. Grabe na yung mga process of detoxification. Pag humana na, ma-renew imong strength. Unsa ka gi-apply ta na spiritually. Amen? Hallelujah. So sa digital detox, mag-step away ta sa social media, no? Ako ning gi-series karong bulan na, balik-balik ta ani nga subject, naka-focus ta sa ato ang mind. Okay? So, ang ibilin lang nato si Google, si Messenger, o si calls, o si text. Tanang access para sa atong anak, sa ato ang mga eskwelahan, sa ato ang panginabuhian, dili tanggalon. Unsa ang atong tanggalon? Anything that distracts us, that consumes our life, that consumes our time, that distort our brain. No? Nga matud pa na ko'y nakita nga reels nga ang electric pan gipatuyok na generator makapasigag suga, no? Grabe kanang information ba nga di magtipid og kuryente. Daghang kayo nag-comment nga scam kay gitry nila wa gyud daw ni siga, ila daw mata ang ni siga. Mahurot na lang imong kusog. So wala entertaining tanan, walay nya na-focus ka dito nya grabe ang gitawag nato nga wala na ma-reset matud pa. Allow your mind to reset and rejuvenate. Kanang word nga rejuvenate ibalik sa original. Ha? Ingna ilitok sa dana to be rejuvenate. Rejuvenate. Ibalik sa original. Mo nang word rejuvenate. Reset. Okay? Sa una, pagtagaan ta ka ng ice cream, lipay na kayo ta. No? Makatanaw ta sa unang palabas nga, piling, pelikula. Excited man, ngatkat na tas bintana. No? Karon wala na. Moto'y original. No? Magdula tag Chinese, magsyatong ta. Grabe. Karon ang park, wala na tao. Kaya nga naman, ning upgrade na, di na ta makuntinto. Kita ramay nag-complicate sa life. Sa tinudalay lang, libre ang tubig. Maadto kas tubod. Pasaan pa ta sa una, magdala ta galon. Pero karon magyaw-yaw na ta. Walay tubig diri. Pakuton paminimo. Wala na ta na satisfied sa original. No? Libre man ang tanan. Kita ramay galisod-lisod. 4 reasons for digital detox. No? It helps us to hear God more clearly. Ang tingog sa Ginoo, tinaw na kayo. Parang, Lord, walay kay nga naman, ato mang gi-reset. No? 30 days ta mag-reset. No? Ako karon hinay nako pag medyo ma-divert akong mind, no? Music dahin ko worship. Tugtog dahin ko sa balay. Para na rejuvenate. Back to the original. No? Ma-appreciate pa na itong mga gagmayng butaong. It allows us to be more present with people around us. No, ato na ko si auntie, bisitaon ako si lula, ato na ko kung igagaw. Karon, diri ra ko sa balay, magpaload. Wala na. Wala tani gihimo para sa Ginoo. Apil atong pamilya. Ikaw ang mag-benefit ani. Okay? It is an opportunity to be more intentional with our time. No, dili na situational, dili na accidental, intentional, meaning tuyuon na gyud nimo. Mas ma-enjoy na ka with your friends, families, loved ones, tanan. Okay? Ikaw pat, it protects us from idolatry. Na akong giyon ganina. Kaya ang uban sa inyo idol na, maligo, no, cellphone, malibang, cellphone, muhigda, nasa ilawom sa unlan, cellphone, no, pagmata, ang una, ingon sa science, pagmata, inom tubig, dayon, mangihi. Karon dili, pagmata, check kung daghan bag likes, no? Daghan bag views. Okay, munang we need
digital detox. Now, Satan's primary target. Kabalo mo unsay target ni Satanas? The mind. Tagaan ang tao sa yawa og sakit, pero dili niya intention ang sakit. Dili niya intention ang kapobrehon. Dili niya intention gubaon imong pamilya. Kabalo ka unsay purpose ni Satanas, no? Tagaan kanyag sakit para ma-inflict ang imong mind. Sakit iyang gigamit para ma-distort imong mind. Tanaw, pag magsakit na ka, tinuod bagyud ka nga maayo ang Ginoo? Tinuod bagyud ka? No? Wa man ko tabangay sa ang imong mind magdagan-dagan na. Wa man ko naayo. Di giday ni mao ilang giingon. Kung tinuod ka Ginoo. So, ang sakit gihimo lang channel ni Satanas. Pero yang tuyo ang imong mind. Ang kapobrehon, ang mga panghitabo sa ato ang panahon, kagubot, tanana, isa lang ang target, primary target ni Satanas, the mind. Okay? So, mo nang reason, bisan ang kagubot sa pamilya, ang purpose ni Satanas, ang imong mind. Wala na kagsalig sa imong bana, wala na kagsalig sa imong asawa. So, ang point nato diri is invade ni Satanas ang imong mind. Wala na tay time na ko'y video ipalabas, no? Nana ato ang 1, 2, 3, surprise! It's just a pencil. Old enough to understand. Mr. Pencil. lapis ra pero grabing kalipay sa bata. Tungod sa word dopamine. Okay? Ang dopamine level sa tao nag-increase. Ang dopamine is chemical sa brain. Sa una, excited ta sa mga gagmayng butang. Lapis ra to, pero grabing kalipay sa bata. Karon mangigala, tagaan na kag cellphone ka karaan, di gyapon ka malipay. Di na lalapis, ha? Sobra pa na. Kaya nga naman, ang dopamine level sa imong brain, taas na kayo. Dili naka-satisfied. Maminaw tagwali, di na, gusto nimo mawali diri si Billy Graham, tanawa, excited ka. No? Kung muane diri si Pastor Greg Mitchell, puno ning church, kaya nga naman, ang tanan excited, kay dili na siya kontinto sa gagmay, kay nag-increase ang dopamine level. Ang chemical sa imong brain, di na kontinto sa gagmay. That is why, karong March 17, maghimo tag dopamine. Napatay 1 month nga preparation, February pamantaron. No? So, karong ang goal diha is ang atong conference is April 14, no? Atong conference is April 14. So, karong umaabot nga March 17 kay ang March 16 aron nang Davao man. So sa March 17, no, hangtod sa conference, mag-renew ta sa atong mind, maghimo tag dopamine detox. Ang dopamine detox atong i-reset ang atong mind. Para katong prayer sa una nga excited ta, ma-excited tagbalik. Nakuha ba ko ninyo? Ang pagsimba, ma-excited tagbalik. Karon ang pagsimba nato ron panglangit naman lang. Para magkinaon sa langit gyud. No, dapat ma-excited tagbalik, ma-in love tagbalik sa Ginoo. So mo nang purpose, no? Wa tay laing purpose diri. Tanggalon nato ang social media for 30 days, ha? Dili tanggalon ang calls, ang text, ang messenger, ang Google, dili na sa tanggalon, wa na ilabot. Tanggalon ang YouTube, ang TikTok, ang unsa pa, ang ML, Instagram, Viber, tanan. Kisay March, ang uban naguna-una na, excited kay mo. Salamat, palakpakan na to itong buhing nga Dios. Amen, manindog ta.